meron po tayong isang mainit na balita dito na kailangan po nating pag-usapan. Isang napaka-importanting issue na hindi lamang po sa Amerika may epekto, kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Si Pangulong Donald Trump na kasalukuyang presidente po ng US ay siya po ay muling naging headline matapos po niyang sisihin si dating Pangulong Joe Biden sa umano'y debunking ng mga kumpanyang may kaugnayan sa crypto. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano po ito nakaapekto sa industriya ng crypto at ano po ang kahulugan nito sa atin bilang mga Pinoy na bahagi na rin ng global crypto community? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng debunking sa crypto. Ang tinatawag po na debunking ay ang hindi pagpayag ng mga bangko na bigyan ng serbisyo ang isang individual o kumpanya. Hindi dahil sa masamang credit history or illegal activity, kundi dahil po sa kanilang political affiliation o koneksyon sa mga kontrobersyal na industriya tulad ng crypto. Isipin mong may negosyo ka tungkol sa crypto tulad po ng exchange o lending platform, pero ayaw kang pagbuksan ng bank account o pinasara bigla ang account mo dahil lang crypto related ang business mo. Yan po ang tinutukoy ni Pangulong Trump. Bakit po sinisisi ni Pangulong Donald Trump ang dating pangulo na si Joe Biden? Ayon po kay Pangulong Trump, si dating Pangulong Biden daw at ang mga tauhan niya sa pamahalaan ang dahilan kung bakit maraming crypto companies ang nawalan ng banking support. Sa isang pahayag po sa Oval Office ay sinabi ni Pangulong Trump, there is a lot of debunking. Those people are very bad and very dangerous, and they shouldn't be doing it. Kaya yan po yung kanyang sinabi. Ayon pa sa kanya ay naranasan niya mismo ang epekto ng ganitong sistema dahil sa kanyang political views. Tinawag niyang napakasama at mapanganib ang ganitong gawain at sinabi pa niya na ang mga bangko ay takot sa mga regulator, mga ahensyang nagmamatiyag at nagdidikta sa mga financial institutions. Ngayon ay paano po na i-impluwensyahan ng gobyerno ang mga bangko? Pinaliwanag po ni Pangulong Trump na ang mga regulator daw, hindi ang mga bank executives ang tunay na may kontrol sa mga bangko. Kung gusto ng isang regulator na ipasara o pigilan ang bangko sa pakikipag-transaction sa mga crypto companies, pwede po nila itong gawin sa pamamagitan ng mga internal rules at saka policies. Ayon pa kay Pangulong Trump, may dokumento na nagpapakita na mismong ang mga regulator tulad po ng FDIC o Federal Deposit Insurance Corporation ay nagbibigay ng direktang resistance o pagtutol sa mga bangkong gustong mag-partner sa mga crypto companies. Ano naman po ang plano ni Pangulong Trump laban sa debunking? Si Pangulong Trump ay may plano na siyang maglabas ng executive order na magbabawal sa mga federal regulators na ipagkait ang serbisyo ng bangko sa mga tao or businesses base sa kanilang political o industrial affiliations gaya po ng crypto. Ngunit ayon po sa mga ulat, ang planong ito ay na-hold o pansamantalang hindi itinuloy. Ngayon ay may mga bagong usapan na posibleng ibalik po ang proposal na ito. Pero hindi pa ito kinukumpirma mismo ni Pangulong Trump. Sa kabila nito ay malinaw ang kanyang pahayag na hanggang ngayon ang debunking ay isang aktibong problema sa Amerika. At para sa kanya ito ay dapat pong matuldukan na. Ano naman po ang papel ng documentation na inilabas ng federal banking agencies? Simula ng
manungkulan muli itong si Pangulong Trump ay may mga dokumento na pinalabas ang mga ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinapakita sa mga dokumentong ito na maraming bangko ang nahirapang makakuha ng approval para makipag-ugnayan sa mga crypto companies. Isa sa mga liham ay tumutukoy sa isang bangko na isinara ang lahat ng account ng isang kumpanya na may koneksyon sa crypto. Ipinahiwatig din na may karagdagang crypto-related firms na nais sanang isama ang bangko, ngunit humihingi ng dagdag na impormasyon ang regulator. Ang mga dokumentong ito ay lumabas bago pa man ang isang pagdinig sa Senado ng Amerika tungkol sa isyu ng debunking. Ngayon ay paano po ito nakaapekto sa industriya ng crypto sa Amerika? Dahil sa takot sa regulasyon, maraming bangko sa Amerika ang nag-back out sa partnership o serbisyo sa mga crypto companies. Dahil dito ay nahirapan po ang mga kumpanyang crypto na makapag-operate ng legal, ma-access ang basic banking services tulad po ng deposit accounts o makapag-process ng mga fiat to crypto transactions. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming crypto companies ang lumilipat sa ibang bansa na mas friendly sa blockchain at saka digital assets. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Una, kahit nasa Pilipinas po tayo, malaking epekto po ang nangyayari sa Amerika sa presyo at galaw ni Bitcoin, ni Ethereum at saka iba pang mga major crypto coins. Kahit naipit po ang kumpanya, ang mga kumpanya sa US, naapektuhan ang liquidity o daloy ng pera sa global market. Pwede pong bumaba ang tiwala ng mga investors at syempre pwedeng magkaroon ng market crash kapag may pangyayari na magpapalala ng sitwasyon. Pangalawa, may mga Pinoy crypto projects din na umaasa po sa foreign partnerships o international investors. Kung limitado po ang banking support sa Amerika, mahihirapan din silang makipag-partner sa mga US-based investors o platforms. Pangatlo, sa panahon po na mas lumalaki ang crypto adoption dito sa Pilipinas, mahalaga po na aware tayo sa mga regulasyon at politikang global dahil konektado po tayo sa galaw ng mundo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, hindi dapat gamitin ang power ng gobyerno para limitahan ang isang industriya gaya ng crypto, lalo na kung sumusunod ito sa batas. Oo, may mga scam at delikado dito sa mundo ng crypto, pero hindi lahat ay masama. May mga tunay na project na gustong magbigay ng solusyon sa problema ng ekonomiya. Kung si Pangulong Trump ay maglalabas ng batas para protektahan ang crypto companies, ito po ay isang hakbang sa tamang direksyon. Pero dapat pa ring may balance. May regulasyon pero hindi oppression. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.